Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magilagay ng panahon ngayong araw ng Friday, 17 ng Hulyo, taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-latest satellite image, ang bagyo natin monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa ay bagya nga po itong nag-intensify, kung saan taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umabot sa 105 km per hour near the center, samantalang may pagbuso naman po ito na umabot sa 125 km per hour. Habang kumikilos nga po ito, pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. At huling namataan po yan sa layong 3,105 km silangan ng Visayas. Nabase nga po sa ating pinaka-latest track na ating makita, habang nasa may silangang bahagi ito ng Mindanao ay kikilos nga po ito pahilagang kanluran. Bago tuluyang kumilos pa kanluran, natin makita na posible nga po itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sakali nga pong ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ay bibigyan po nga po natin ito sa lokalin na bagyong Quiapo, ang pang-11 na bagyo sa taong 2026. Nating makita nga po sa pinaka-latest track na posible nga po itong dumaan sa may silangang bahagi ng Visayas, na posibleng maglandfall sa area ng Eastern Samar, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, bago tuluyan makatawid ng ating bansa, na kung saan lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa posibleng epekto ng panibagong bagyo sa habang papatawid ng ating bansa. Na makikita nga po natin na malawak nga po ang sakop na hangin nito, kaya naman lubos pa natin pinaganda ang ating mga kababayan sa posibleng panibagong epekto. Hindi lamang po sentro ang ating pinaganda, gayon pa man pinaganda po natin ang ating mga kababayan doon sa mga sakop ng cone of probability. Ating makikita sa latest track na aabot ito sa may Central Luzon, Central Mindanao. Alubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa lugar po yan ng Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, Quezon, Marinduque, Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Pangasinan, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Ifugao, Isabela. Nahagip nga po yan ng hangin habang papatawid ng ating bansa ang panibagong bagyo. Dito po yan sa area ng Luzon. Samantala, dito naman sa area ng Visayas and Mindanao, nasakop nga po ng cone of probability na aabot ang hangin sa nasabing lugar. Sa lugar po yan ng Aklan, Capiz, Iloilo, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Bangsamoro, Zamboanga Peninsula at Palawan. Nakikita pa rin po yan ang malakas na hangin habang papatawid ang ating bansa ang panibagong bagyo na posible nga po natin tawagin na bagyong Quiapo. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa posibleng panibagong bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Nabase nga po sa ating pinaka-climatological track sa buwan ng July, na makikita nga po natin kapag may nabubuo nga pong bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may silangang bahagi ng ating bansa, posible nga itong kumilos pahilagang kanluran, na ating inaasan nga po na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, na posible nga pong dumaan dito sa may area ng Visayas, especially dito sa may Eastern Samar, Masbate, Romblon, Marinduque, patungo dito sa may area ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, bago tuluyan makatawid ng ating bansa. Yan po yung pinakauna po natin senaryo na ating makikita sa pinaka-latest track dito sa panibagong bagyo na ating minimonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. Samantala, mayroon po tayong panibagong senaryo kapag ito ay tumaas ang track, bagya nga pong umakyat, posible nga itong dumaan dito sa may area ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, La Union, bago tuluyan makatawid ng ating bansa. Kung saan, lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan dahil posible nga po itong maglandfall. Base nga po yan sa pinaka-climatological track sa buwan ng July. At mayroon din po tayong senaryo na posible nga pong kumilos pahilagang kanluran na posible nga rin itong dumaan dito sa may area ng Batanes and Babuyang Group of Islands. At hindi rin po natin inaalis ang posibilidad na pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility, lalapit nga lang po ng ating bansa bago tuluyang kumilos pahilagang silangan. So papalayo ng ating bansa. Hindi po natin yan inaalis. Ang posible pa rin po yan mangyari.
So dahil sa malayo pa naman po itong panibagong bagyo, posible pa pong magbago ang track. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibagong panahon namin lalabas. Dahil lang base nga po yan sa pinaka-latest track na nakikita nga po sa pinaka-image 3. Dahil kapag ang panahon ay magbago, yan po yung maire-record ng satellite na siyang panibagong latest update po natin. So maging alerto lang po tayo at maging updated lang po tayo. Para naman sa maging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, asahan nga po natin makaranas pa rin po tayo ng maliwalas na panahon ngayong umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, inasan nga po natin ang mga localized thunderstorm. Nagdudulot nga po yan ng mga banta ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Kaya naman, lubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa posibleng biglaang buhos ng mga pag-ulan. Nadulot nga po yan ng mga localized thunderstorm. Kaya naman kung sakali kayo ay lalabas ng inyong tanan, ugaliin pa rin po magdala lamang ng panangga lamang sa buhos ng mga pag-ulan tulad ng payong o kaya namang kapote. Na may inaasahan po tayong agwat ng temperatura dito sa may Legazpi na umabot sa 25 hanggang 34 degrees Celsius. Tugigaraw 27 hanggang 38 degrees Celsius. Lawag 26 hanggang 32 degrees Celsius. Baguio 17 hanggang 25 degrees Celsius. Metro Manila 25 hanggang 33 degrees Celsius. Tagaytay 22 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasahan na agwat ng temperatura. At para naman sa magilagay ng panahon ngayong araw dito sa Palawan, Visayas, and Mindanao, sa kasalukuyan nga po, inasahan nga po natin ang improving weather sa halos buong bahagi ng ating bansa. Ngunit, pagsapit ng hapon at gabi, lubos pa rin po natin binaganda ang ating kababayan na posibleng epekto nga po ng localized thunderstorm. Nadulot nga po yan ng hanging habagat na patuloy pa rin na umiiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasi ang magdudulot ng maulap na papawirin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Ngayong umaga, inasan nga po natin na improving weather sa halos buong bahagi ng ating bansa. Na may inasan na agwat ang temperatura dito sa may Puerto Princesa na umabot lamang po sa 26 hanggang 32 degrees Celsius. Kalayaan Islands 28 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo 25 hanggang 32 degrees Celsius. Cebu 26 hanggang 33 degrees Celsius. Tacloban 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasahan na agwat ang temperatura. Samantalang dito naman sa Cagayan de Oro 25 hanggang 32 degrees Celsius. Davao 23 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Zamboanga Peninsula, 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasahan na agwat ang temperatura. Na kung saan makikita nga po natin medyo mataas nga po ang agwat ang temperatura nating inasahan, kaya naman maalinsangan pa rin ang ating inasahan na panahon ngayong umaga hanggang tanghali. Samantalang pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto lang po tayo sa mga localized thunderstorm. Or mga kalat-kalat lamang po yan ng mga pag-ulan, hindi naman po yan tumatagal dahil wala naman po tayong inasahan na malawakang mga pag-ulan sa ating bansa. Dahil sa malayo pa naman po itong bagyo nating minumonitor, sa kasalukuyan wala po itong direktang epekto sa ating bansa. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga posible pang pagbabago dito sa bagyo nating minumonitor. Na ating inasan nga po na posible nga itong lumapit o pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at posible pang maglandfall. So, mas mainam na maging alerto lang at maging updated. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating seaboard. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm kapag may mga localized thunderstorm po tayong inaasahan na siya magpapataas nga po yan ng mga pag-alon ng ating karagatan. Sa kasalukuyan nga po, mayroon po tayong inasa na slight to moderate at may inasa na mga pag-alon na umabot sa 0.6 hanggang 2.1 meters na mga pag-alon ng ating karagatan. Kaya naman malaya pa rin po makapaglalayag ang ating mga kababayan sa kahit anong baybay ng ating bansa. Ngunit lubos pa rin po natin pinag-ingat ang ating mga kababayan sa mga localized thunderstorm. Ating inasan nga po yan pagsapit ng hapon at gabi. Dahil nga po, patuloy pa rin po ang pag-iral ng hanging habagat na nagmumula dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Especially nga po yan dito sa may area ng Palawan and Tawi-Tawi, Sulu, Basilan. Dito po galing ang hanging habagat. Kumikilos nga po yan kay Hilagang Silangan. So, apektado po tayo sa mga localized thunderstorm na dulot ng hanging habagat. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magilagay ng panahon ngayong araw ng Friday, 17 ng Hulyo, taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulat panahon namin lalabas. Ukol nga po dito sa panibagong bagyo na nabuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung saan nga po, lubos pa rin po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa posibleng pagpasok o pagdaan dito sa ating bansa.
Sa kasalukuyan, wala po itong direktang epekto sa kahit anong baybay ng ating bansa, ngunit maging alerto lang po tayo. At yun nga po ang pinakalitis nating update. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all.